ang political analyst at columnist na si Ginoong Antonio Contreras. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Sandro and Maan. Sorry. Ano pong take? Oo nga. Opo, pareho pala tayong naka-green. Ano? May green din yung color. Ano pong take ninyo doon po sa naging pahayag ni Majority Leader Sandro Marcos na mag-recuse doon sa pagtalakay? Mag-inhibit. Doon sa kanyang I think impeachment. ginawa niya ay prudent. I think it's a prudent thing to do para walang masabi ang mga tao. Actually, wala naman nagsasabing na dapat mag-inhibit ang kamag-anak. But I think what he did was more to assuage the feelings of people, the suspicion. So I think it's a good thing. It's a very statesperson move na ni Majority Floor Leader. Pero hindi naman po kaya ito pagtalikod doon sa kanyang trabaho bilang Majority Leader? Hindi naman siguro kasi marami naman papalit sa kanya kasi meron naman siyang mga deputy. Hindi naman siya may mga deputy naman, hindi naman siya mag-isa lang. Mas siguro kaduda-duda kung naandun siya yung control ng flow ng, kasi pag floor leader ka majority, kung nagko-control kung sino magsasalita, sino susunod, siguro mas magkakaroon pa ng duda ang mga tao na meron siyang inuuna, meron siyang pinapahuli. So siguro mas maganda na rin yun. Parang out of delikadeza at hindi masabing nai-implementahan. Oo. Yun yung proseso. Yun yung tamang word, Maan. Oo. Delikadesa na kulang minsan sa maraming tao. Oo nga. Sino po yan? Tinanong talaga. May pangalanan. Oo. So, ano pa bang latest natin sa impeachment? Naku, ilang araw na lang ba, partner? Oo. Huwag na tayong Naku, medyo nawawala yung Parang medyo connectivity. choppy po kayo. Oo. Ayan. Ayan, mukhang okay na. Okay na po ba? Okay na po ba signal? Ayan, Medyo okay may na po. problema din po kasi ang internet dito sa aming lugar. Okay. Ayan, malinaw Okay na po ba? Oo, malinaw na, okay. sir. Oo. Malapit na nga okay. itong February 6, no? Sinasabing matatapos na, maglalapse na yung one-year bar rule sa impeachment complaint na isinampa before kaya Vice President Sara Duterte. Ilang araw na lang yan. May mga movement na ba kayong nakikita, sir? Well, sabi ng Makabayan Black mag-refile sila sa February 6. Nakahanda na daw sila. Actually, yung pa yata yung pinaghandaan nila yung kay Sara Duterte kasi na-anticipate mo naman yung araw na kung kailan maglalapse yung 1 year ban. Pero yung kay Pangulong Marcos yata yun hindi sila handa kaya nagmadali sila na kasi I think that's what happened. Mas handa sila na i-refile yung kay Sara Duterte. Na-elevate na rin kanina, no, partner, sa House Committee on Justice. Yung dalawa ba yan? Yung pangalawa. Pangalawa. Pati una. Dalawa na yan. Oo. So, na-verify na. Ibig sabihin, verified impeachment complaint. So, initiated na yung impeachment. Oo. So, anong date ngayon? January 26. Ay, tama ba? 27. Oo. So, anong sunod nito? Well, nasa Committee on Justice na po yan na chair ni Representative Jervic Luistro. At ang magiging niyan, pag-uusapan muna yan kung sufficient and form. Titingnan kung tama ang forma. At pagkatapos pag nakalusot sa sufficient and form ay sufficient and substance. Pag naging kita nila sufficient and substance, magkakaroon po yan ng mga pagdinig sa committee level. At nabalitaan ko nga po na iniimbitahan ng komite mismo si Pangulong Marcos na mag-appear. So ito ay landmark sapagkat for the first time si Pangulong Marcos mag-appear sa isang House Committee kasi siya yung respondent. Kasi kung hindi siya pumunta, it's as if he's waiving his right to be there. So yun ang unang magiging step dito. Ngayon dahil dalawa po itong complaint na ito, ang malamang nagagawin ay i-consolidate kasi bawal po na dalawang complaint ang i-hear. I-consolidate yan sa tingin ko. Pagsasamahin yung dalawang complaint. Bago natin makalimutan, meron kasi nung last week, may humabol din may pangatlo rin. Pero hindi na bumalik. Ano pong take nyo doon? Umuwi na lang. Balita ko kasi parang wala yatang nag-sponsor. So, kulang sa sponsor. At the same time, hindi na pwedeng i-file ngayon sapagkat
nagsimula na yung bilang kasi meron ng dalawang complaint na ni-refer na sa Committee on Justice na nalagay na sa calendar, sa order of the day ng order of business ng House at na-refer na sa Committee on Justice. So ibig sabihin nagsimula na yung bar. Hindi na pwedeng magkaroon pa ng ibang complaint na i-entertain ng House. So wala na po 'yun. Kasi Sarado na ang tindahan. Sorry. Kaso yun nga po yung kumbaga isinusulong ng DDS na impeachment. Well, unfortunately na-technical sila. Yun lang naman yun nung pumunta sila nagtataka naman ako ba't hindi nila ni-refile ngayong Lunes. Nakasabay, 'di ba? Dapat pwede sana alam naman nila na dadating na si Secretary General Cheloy Garafil ng Lunes. Sana inabangan nila doon at dala-dala na nila yung kung sino man ang sponsor nila. Sir. Na miyembro ng House. Kasi kung ganoon, baka sana nasabay din yun na nasama doon sa tatlong na-refer sa Committee on Justice. Ba't wala sila kanina? Sir. Tapos ang nakakapagtaka sa kanila, press release ng press con, dapat nandun sila sa House kung talagang determinado silang, malamang totoo na walang gusto mag-sponsor. Yun na nga. Ang dami naman ng kaalyado, di ba, na mga sa Kamara, ng mga kapwa-kongresista. Bakit tila walang makuha? Pwedeng kapatid. Pwede o kaya ang mismong anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Congressman Paulo Duterte. Kapatid niya. Naandun ba siya? Nandito ba siya sa Pilipinas ngayon? Ay, yun lang. Diba? Umattend ba? Diba? Oo. So, may mga nagsabi na si pangalan ganito, may nabanggit, pero ayoko na magbanggit, baka mali. Diba? Pero hindi naman yata itinuloy. So, yun yung kung meron man, kung hindi man pwedeng sabihin ngayon ng mga supporters ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte na technical sila kasi kung na talaga sinadya silang i-technical. Kasi tanda mo, hindi lang naman sila mag-isa. Yung Makabayan Black, ganun din ang ginawa. Hindi tinanggap yung kanilang complaint nung nauna kasi wala nga si Secretary General Garafil na sa Taiwan. Pero kanina, inabangan nila kahapon. Talagang sila ay nag-atika na pumunta doon. So therefore, ba't hindi din ginawa yun ng kabilang kampo? So I think now they are denied the moral ascendancy to complain about being knocked out intentionally. Pero diba? hindi sila seryoso dahil kung ikaw ay seryoso at ipapambala mo ngayon, bakit hindi talaga binigyan ng effort, malaking pagpapahalaga doon sa kanilang final kung talagang seryoso. Kung may nililigawan ka nga, kung may nililigawan ka nga, aaraw-arawin mo Oo, tsaka di ba? Bibigay mo ang langit at buwan. Pati buwan lupa. Yun yes. Alam mo, Sandro and Man, yun nga yung sinasabi ko na itong impeachment, inilagay yan sa saligang batas para seryosohin natin. Hindi yan lang basta-basta, yan ang pinakamataas na paraan para hold mo accountable ang mga impeachable officials, lalo ng presidente at ikalawang pangulo, pati mga miyembro ng Korte Suprema, mga constitutional commissioners, yan ay nalagay dyan. Pero ngayon, ang ginagawa na lang natin, parang ginagawa na spectacle. It has become a show. An opportunity to perhaps settle scores, gamitin na party. Alam naman natin political ang impeachment, but in a sense na it's there because it's the only political process to hold the president accountable and the other officials accountable. But ganyan, katulad dito, kung hindi talaga nila sineryoso, it's very easy, for example, to accuse the Duterte group not taking this seriously. Kasi kung talagang seryoso sila, bumalik sila kanong Lunes at dala-dala na nila yung kanilang complaint at nagbanta silang pumunta sa Korte Suprema para idemanda si Cheloy Garafil na hindi tinanggap yung kanilang complaint. Humina na ang kaso nila kasi hindi sasabi ni Cheloy, hindi ko naman binara yung Makabayan. Tinanggap ko nung naandun ako. So in effect, it's their fault for not being able to file on time. Yung dapat bang mag-endorso ba niya? Naduwag ba? Yeah.
Hindi, tsaka sabi nga secret sa tingin ko yung problema, wala talaga silang mahanap na mag-endorse ng kongreso. Kasi sir, ang sabi nga nila nung tinanong kung sino, sabi niya, secret muna. Hindi nila pinangalan. So, natiling sikreto. Wala na. Kasi hanggang ngayon natiling sekreto, hindi ba? So I think it only weakens their case of complaining against Cheloy Garafil. Kasi debatable naman kasi yung tatanggapin ba ni Cheloy o hindi, o ng opisina ng Secretary General kung wala siya. Debatable yan. Ako personally, para sa akin, ang opinion ko dyan para bagang tepid in a way, but for me, I think dapat tinataka na lang ng receipt. Right? Anyway, pagdating naman niya sa Lunes, titingnan naman kung sufficient and form and substance yun, or whatever. Pero ayoko namang sabing ministerial lang yung role niya. Pero ang ibig ko sabihin, sana tinanggap na lang ng office at tinataka ng receipt. Pero iba-ibang interpretasyon kasi dyan. Sabi naman kasi ng ibang congressman, katulad ni Representative Adjong, hindi lang niya, o kaya ng iba pa, hindi yan ministerial kasi it is a constitutional duty. So, anyway, moot and academic na yan kasi yung Makabayan Black, yung kanilang complaint, natanggap na-refer na nga sa Justice Committee. At umusad na. Kaya hindi pwedeng sabihin na umusad na. So, nyo. hindi na pwedeng pumunta ang grupo ng Duterte, ni Chavit, pumunta sa Korte Suprema at idemanda si Cheloy Garafil. Kasi tapos na yung issue eh. Oo. Sinasabi ng ibang netizen. Nagkaroon sila ng remedy as if they were totally denied. Kung ginawa nila yung trabaho nila, yung duty nila, nag-abang din sila ng Lunes. At nagdala-dala na sila ng sponsor. Oo. Baka kahit sila, sabi ng ibang netizen, nakitaan na rin nilang swak kaya to? Wag na nga lang. Well, actually, kasi sa totoo lang, I don't want to preempt the Justice Committee. I don't want to preempt the Justice Committee. But I think ito kasing sa akin pagsusuri lang, sa tingin ko medyo mahina yung grounding kasi ng both ng complaint de Jesus at even the Makabayan Black. Kasi ang issue kasi dito, yung direct culpability, yung meron ba talagang ebidensya na si Pangulong Marcos ang personally na nag-utos na ng allocable, siya ba mismo ang may sangkot doon sa unprogram appropriations, mukhang malabo kasi kung titingnan mo, ang mga inakusa sa kanya, at least ng mga Kabayan Black, kalimutan natin yung kay De Jesus kasi para sa akin, mas mabawo pa ngayon kasi mismo yung yung pagdodroga ng Pangulo sinama. Pero itong issue tungkol sa, kaya ang ground kasi ng isa naman ng Makabayan dahil daw nagkaroon ng unprogram appropriations, yung UA. Yan naman ikagagawa ng Kongreso, hindi magkagawa ng Presidente. Sino ba nag-appropriate niyan? Hindi ba ang Kongreso? So natatawa nga ako kasi they are going to accuse the President of culpability for acts that even include Congress, the body is going to decide on the impeachment. Di ba? So implicated ang Congress kasi silang pumasa ng General Appropriations Act. Right? And then pangalawa, yung issue tungkol sa allocable. Alam mo Sandro at Maan, yung allocable na yan, marami ang hindi para bang naguguluhan ko ano ba yung allocable. Ang allocable, yan ay planning document. Yan ay table yan ng mga pera na sa isip ni Cabral ay pwedeng maibigay sa isang kongresista. Hindi yan sign ng fraud. Ang sign ng fraud, ang tanong, yan ba'y na-release? Yan ba'y nalagay sa GAA? At yun ba ay na-kickback ng congressman at ng contractor? Yun ang tail end kung yun ba ay talagang fraudulent. The mere fact that you have an allocable, even if it is named as BBM, kasi sinasabi na Antonio Tino, BBM ang pinangalan ng DPWH, may racing tinawag na BBM yan. Hindi ba sabi nga porket nilabelan niya ng BBM, involved na si Pangulong Marcos dyan. So it is a stretch na parang at yung ikatlo na ground nila, sangkot daw si Pangulong Marcos sa graft and corruption. Ganyan, na ang ginagamit nila daw na ebidensya ay yung testimonya ni Saldico, na hindi naman testimonya sabagat hindi sworn. Nasa video. At alam naman natin na bumaba ang kredibilidad niya doon dahil sa mga mali-malieta niya hindi naman totoo. At yung si Bernardo, na hindi naman pinoint out ni Bernardo na si Pangulong Marcos sa involved. So ang nangyayari ngayon, ang tinutukoy ng Makabayan Black, they're arguing that there is an ecosystem of corruption. And they're implicating, ang in-implicate lang naman ni Ko directly at maging ni Gutesa ay si dating Speaker Romualdez.
Mm-mm. Now, ang pinipilit ngayong i-paint dahil involved si Speaker Romualdez, then therefore involved din si Pangulong Marcos. But that is guilt by association. Di ba? That is guilt by association. So, I think that is something that is kind of, if you look at objectively the allegations of corruption against the president, siguro kaya siya kumpante kasi alam niya na malulusutan niya. It is very much unlike the case filed against Sara Duterte, which is going to be refiled. Kasi doon kay Sara Duterte, talagang opisina niya ang involved sa confidential funds. At mismong may mga pirma siya doon sa mga release. At talaga nagmura at nagbanta na nakakuha na siya nakausap na niya isang taong papatay kay Pangulong Marcos, sa First Lady, kay Speaker Romualdez. So, yun yung point. And then of course, I must also add, alam mo, yung kay Sara Duterte kasi, klaro na kapag ikaw ay nag-ispalko ng pera, krimen. Klaro na kapag ikaw nagbanta ng buhay, krimen yan. So, patunayan mo na lang kung talagang si Sara Duterte gumawa nun. Dito kay Pangulong Marcos, meron pang, kasi unang-una, di pa natin napapatunayan kung ang allocable krimen. Hindi pa rin natin napag-uusapan kung ang unprogrammed appropriation unconstitutional, bagamat yan nasa Korte Suprema na. But there is always the doctrine na unless, even if it is judged as unconstitutional with the Supreme Court, it is only prospective. Meron tayong principle of operative fact na kahit na na-declare ng saligang batas ng Korte Suprema unconstitutional ang isang gawain, yung mga things before that are presumed to be regular. So, ang gagawin ngayon ng Makabayan Bloc, they're going to ask the Senate to first determine the constitutionality of UA, and then after that judge whether the President committed an unconstitutional act. That is the wrong venue. The impeachment court has no power to judge the constitutionality of an act. It is only the Supreme Court who can do that. Ayan. Napag-usapan na rin lang natin yung flood control project anomalies. Di ba naunang umugong yung balita na nagpapadala umano ng feelers itong si dating Congressman Zaldico at gusto makipag-usap sa gobyerno sa kanya nalalaman. Pero sabi nga ni DILG Secretary John Vic Remulla ay magbalik ka muna ng umano'y nakulimbat. No, nasabi niya ay nasa isang bilyong dolyar, 59 billion pesos ba? Ang laki nun. Oo, so yun nga parang walang accountability, parang walang remorse, pero nais makipagkasunduan ba yan? O makipag-usap sa ating pamahalaan? Well, unang-una, kailangan mo na tanungin, totoo ba kasing nag-feeler? Pangalawa, yun nga, yung point na yung sinseridad niya, kung gusto niya makipag-usap, magsauli muna siya ng kanyang, tama naman yun si SILG, Remulla. Magsauli ko muna ng kinulimbat mo. Sa ngayon kasi hirap talaga tayo na mapabalik si Zaldico kasi siya po ay citizen po ng Portugal ayon sa datos at sa impormasyon na mismo ng gobyerno. So, kapag citizen ka ng Portugal, di ka pwedeng basta-basta kunin doon. May right siya na manatili doon sa bansa na siya ay citizen. At wala po tayong extradition treaty sa Portugal. Although, sa East Timor wala din tayong extradition treaty, pero napabalik natin yung isang hinahabol natin na fugitive from justice. So, yun. I think Zaldico is a very important witness, but in fact he is very much in the middle of it all. Itong pahayag ni Senador Amy Marcos na wala daw nag-aalaga doon sa Pangulo kaya napapabayaan yung kanyang kalusugan. Hindi ko alam kung bakit siniseryoso pa ng mga tao si Senator Amy Marcos sa mga sinasabi niya. Kasi halata mo naman, katulad yan, hindi nag-aalaga, yan ay usapin pamilya na yan. Dapat sila nag-uusap niyan na nangyayari sa ng ating Pangulo, pati yung mga personal na bagay, katulad nung di umano ay baging drug addict, hindi lamang ng Pangulo Marcos, kundi ng kanyang pamilya. Itong issue na walang nag-aalaga. Parang kung minsan hindi mo na makikita nasan ba yung boundary nung pagiging stateswoman niya. At doon sa pagiging tawag nito, pagiging ate niya, pagiging
kapamilya niya. Actually, masusubukan natin ang galing nito ni Senator Amy kapag nagsabay na yung galing niya pag-iwas o kung consistency niya kapag nagsabay na ang impeachment ng kanyang kapatid at ni Sara Duterte. Kasi pwede naman siyang mag-inhibit kasi kapatid niya, di ba? Pero kung sabay yung dalawa, kasi ganitong nakakatawa ditong nang mangyayari. Ang pagsabay nating hihindidinggin ang impeachment complaint ng presidente at vice presidente. Nakadulungkot at walang oras ng gagawin ng Senado. Umaga si presidente, hapon si Sara Duterte, ano pa ang gagawin nila? Pero ito ang magandang tingnan. Kasi yung mga depensa na pwedeng gamitin ni Sara Duterte, na siyang pwedeng i-push ng mga senador na katulad ni Amy Marcos, katulad ng hindi naman niya alam yung nangyayari, siya naman ay pinupolitika lang, di ba? Yan din ang pwedeng gamitin ni Pangulong Marcos sa depensa. Right? So kung sabay sila sa umaga, yun ang sasabihin ni Sara Duterte, at kakampihan nila Senador Marcos at Senador Marcoleta at yung iba pang pro-Duterte supporters, hindi nila pwedeng gamitin yung laban kay Pangulong Marcos sa hapon. Right? So Naku, yun ang, sorry. sabi ko nga, yun ang nangyaring senaryo ngayon. It's going to be like a checkmate. Na mati-checkmate yung depensa kay Duterte. Kung yun ang gagawing opensa naman ng mga maka-Duterte kay Marcos, they're going to just torpedo their strategy. Paano mo sasabihin sa umaga na wag nating i-impeach si Sara Duterte dahil siya ay pinupolitika lamang. Siya ay hindi naman kasangkot. Wala siya doon. At sa hapon yun naman ang gagawin, mamuliti ka kay Marcos at isasangkot mo siya sa mga issue na wala naman siya doon, hindi naman siya pumirma. So, it is really something that I analyze now, is something that maybe those who are going to this Makabayan block, maaaring hindi nila anticipate na magiging epekto niyan. Alright, sige po, marami pong salamat. Yan po si Ginoong Antonio Contreras, isa pong political analyst at columnist. Paano po? Bye! Bye!